Maraming mga nagsasabi na yung Feast of the Trumpets o yung Yom Teruah magaganap ngayong September 22 to 23 ang posibleng araw ng rapture. Ito na nga ba ang pinakihintay natin na pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo? Ano nga ba ang koneksyon ng Feast of the Trumpet sa rapture? Maraming mga mananampalataya ngayon na nagsasabi na malapit na talagang bumalik yung ating Panginoong Jesucristo. At isa na po ako doon sa nagsasabi na talagang malapit ng mag-rapture. Ngayon, may ilang mga naniniwala na meron na raw araw o meron ng date yung rapture. At ito po ay sobrang lapit na. Ito raw ay mangyayari sa September 23, 2025. Sa panahon po ito ng Feast of the Trumpet ng mga Hudyo. Bakit ba sila naniniwala na sa September 23, doon po magaganap ang rapture? Pero bago po natin alamin yon, alamin muna natin at dapat intindihin natin ano nga ba talaga ang Feast of the Trumpet ng mga Hudyo. Saan po ba natin mababasa sa Biblia yung Feast of the Trumpet? Ito po ay sinasabi sa Leviticus chapter 23, verse 23 to 25. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na ang unang araw ng ikapitong buwan ay araw ng pamamahinga, araw ng inyong banal na pagtitipon. Ipaalam ito sa pamamagitan ng tunog ng trompeta. Sa araw na iyon, huwag kayong magtatrabaho. Kayo ay magdadala kay Yahweh ng pagkaing handog. Ang Feast of the Trumpets o yung Yom Teruah ay isang pista ng mga Hudyo na ginaganap sa unang araw ng ikapitong buwan ng kalendaryong Hebreo. Sa okasyon po na ito, ipinagdiriwang nila sa pamamagitan ng pagpapatugtog ng shofar o tambuli. Ito po ay isang instrumento na yari sa sungay ng hayop bilang simbolo ng pagtawag sa bayan ng Diyos. Para sila po ay magising mula sa espiritual na pagkatulog, magsisi sa kasalanan, at maghanda sa pagharap sa Diyos. Tinatawag din po itong Feast of the Trumpets ng araw ng walang nakakaalam. Dahil ito po ay nakabatay sa pagsilip ng bagong buwan na hindi agad natutukoy kung kailan eksaktong lalabas. Kaya hindi po tiyak ang simula ng pista hanggang sa masaksihan ito. Yung Feast of the Trumpets, itinuturing din po ito bilang isa sa pinakamisteryosong pista ng Israel dahil kakaunti lamang po yung direktang paliwanag patungkol dito doon po sa Old Testament. Ngayon, bakit nga ba kinokonekta ng maraming mga tao yung Feast of the Trumpets doon sa rapture? Ang dahilan po dyan mga kapatid ay dahil doon sa salitang trompeta. Pag nangyari na po kasi yung rapture, merong pagtunog ng trompeta. Ano nga po ba yung sinasabi ng Biblia patungkol dito? Basahin natin yung 1 Thessalonians chapter 4, verse 16. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Ito rin po yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 52. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta. Sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Yung binasa po natin na verse na yan, pumapatungkol yan sa rapture. Ngayon, nakita natin, nabanggit dyan yung trompeta. So, ibig sabihin yan, meron maririnig na trompeta kapag nag-rapture. Ngayon, sa kapistahan ng Feast of the Trumpets, yung pag-ihip po ng tambuli o yung shofar, ito po ay nagsisilbing panawagan sa bayan ng Diyos para sila ay magising, magsisi at maghanda. Ngayon, sa parehong paraan, ang trompeta sa rapture ay nagsisilbing banal na pagtawag. Hindi po para sa panlupang pagtitipon, kundi po para sa makalangit na pagkikita ng mga mananampalataya kay Kristo. So alam naman natin, pagdating ng panahon kapag nag-rapture, titipunin tayo doon sa alapaap. Tulad nga po doon sa Feast of the Trumpet na magtitipon-tipon din yung mga Israelita. Kung babasahin din po natin yung Leviticus, makikita natin doon na yung bawat pista na binanggit ng ating Panginoong Diyos, meron po itong kinalaman sa katuparan patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Halimbawa na lang po yung pista ng Paskua. Yung katuparan po nito, yung kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Yung pista naman po ng tinapay ng walang lebadura, ito naman yung pagkalibing ng ating Panginoong Jesucristo. Yung pista ng unang ani o yung first fruits, ito naman po yung katuparan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Yung pista naman ng Pentecostes, ito naman yung pagdating ng Espiritu Santo. Ngayon, yung pista ng trompeta, posibleng sinasabi na ito po yung katuparan ng rapture. Yung pista naman ng araw ng pagtubos, ito po yung paghuhukom sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. At yung pista ng tabernakulo, ito po yung paghahari ng ating Panginoong Jesucristo sa loob ng 1,000 taon. Nakita po natin dito, yung unang 4 na pista ay literal na natupad sa unang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, posible yung natitirang 3, ito po ay matutupad sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo dito sa ating mundo. Ngayon, yung isang hinihintay na matutupad ay yung Feast of the Trumpets. At yun nga po, pinaniniwalaan, ito po yung rapture na mangyayari sa September 23, 2025.
Ngayon nakita naman natin na marami mga naniniwala na yung Feast of the Trumpets, pagdating nga ng September 23, eto na raw yung rapture. Pero syempre mga kapatid, alam naman natin na wala talagang nakakaalam kung kailan mangyayari yung rapture. So huwag po natin gawing basihan itong sinasabi ng mga tao na ito kung kailan nga ba talaga magaganap yung rapture. Dahil malinaw sinasabi ng Biblia, wala talagang nakakaalam ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Basahin natin yung Matthew chapter 24 verse 36. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. So nakita natin malinaw, wala talagang nakakaalam ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. So bakit nga ba kinokonekta pa rin nila itong verse na ito doon sa Feast of the Trumpets? Sa tradisyon po kasi ng mga Hudyo, yung Feast of the Trumpets, ito po yung tanging pista sa kalendaryong Hebreo na hindi po tiyak kung kailan talaga eksaktong magsisimula. So mahirap po itong tukuyin sa paningin. Kailangan po dito may dalawang saksi na magpapatunay na nakita na ang bagong buwan bago po ito ideklara ng mga pinuno doon. Kaya nga po ito binansagan na the day no one knows o araw na walang nakakaalam. Dahil dito, ang eksaktong pagsisimula ng pista ay isang misteryo kahit po sa mga Hudyo. So dahil po dyan, marami mga scholar at mga mananampalataya ang naniniwala na hindi aksidente na ginamit ng ating Panginoong Jesucristo yung parehong salita na walang nakakaalam sa araw o oras. So makikita po natin dito na sa simpleng ipinahayag na walang sino man na nakakaalam kung kailan mangyayari yon, sinasabi nila na maaaring tumutukoy si Jesus doon po sa Feast of the Trumpets mismo, sa pamamagitan ng isang cultural na kasabihan na pamilyar sa kanyang mga tagapakinig. Kumbaga, nung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, yung walang nakakaalam ng oras o araw na yon, ang tinutukoy niya mismo doon ay yung Feast of the Trumpets. Na yun nga, ang paniniwala ng mga Hudyo, walang nakakaalam ng oras o araw ng Feast of the Trumpets. Ngayon, bagamat nakita natin na parang meron talagang koneksyon yung Feast of the Trumpets doon sa inaasahan nating rapture. Pero mga kapatid, sa kabila na parang merong koneksyon yung dalawang event na yan, malinaw po ang babala ng Biblia na hindi natin dapat tukuyin ang tiyak na araw o oras ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ang layunin po ng mga palatandaan at ng mga iba't ibang mga pista ng mga Hudyo ay hindi para maging tagahula tayo ng mga petsa, kundi para tayo po ay laging maging handa. Sabi nga sa Acts chapter 1 verse 7, sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ito rin po ang sinasabi sa Matthew chapter 24 verse 44. Kaya't lagi kayong maging handa, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Sa mga binasa po natin na yan, malinaw na sinasabi na yung Diyos lamang ang nakakaalam ng lahat ng bagay. At ang Diyos lamang ang may kapangyarihang magtakda ng panahon ng mga pangwakas na kaganapan. Kung meron mga nagsasabi ng eksaktong araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo o ng rapture, huwag po nating paniniwalaan yon. Alam naman natin na wala talagang nakakaalam ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. So mga kapatid, ang layunin po ng ating Panginoong Diyos sa panahon natin ngayon ay turuan tayong maging espiritual at maging handa sa araw-araw. Hindi lamang po kapag may mga lumabas na ng mga palatandaan o kaya man po mga nagsasabi ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tunay po na tanong dito ay hindi kung kailan babalik si Jesus, kundi handang-handa ka na ba sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo ngayong araw na ito.